It's time for DJ Rocky's Secret Files. Ito ang aking secret file. Naging kami ng boyfriend ko noong 2014 at nag-umpisa kaming mag-live-in sa taong 2018. Nag-live-in kami by choice at doon kami nagstay sa side ko. By the way, isang seaman ang boyfriend ko. At ako naman ay isang government employee. Sabay kaming graduate ng college. At habang nag-uumpisa siya sa pagtupad ng mga pangarap niya, ako naman ay tumutulong sa kanya financially para may panggastos siya nung nagre-review siya para sa board exam. Tsinaga akong mag-online selling. At ang kinikita ko ron ay ibinibigay ko sa kanya weekly. Ang katwiran ko noon, baka hindi enough ang perang meron siya para makakain siya ng maayos. Bukod pa ron, hindi kami magkasama physically. So pakiramdam ko, dahil malayo nga kami sa isa't isa, ay hindi ko siya naaalagaan. After niyang pumasa ng board exam ng 2014, ay sinama niya akong umuwi sa kanila para mag-celebrate. May phone ay bigla na lang nawala. Nawala nung lumabas sila ng mga kaibigan niyang babae. Yung phone na yun na iniregalo ko sa kanya, na ipinaalala ko pa na ingatan. At ang sabi niya sa akin ay baka nalaglag sa bulsa niya. Lungkot na lungkot ako noon. Pero hinayaan ko na lang. Lumipas ang ilang buwan. Tinutulungan ko pa rin siya. Habang siya ay tumutulong pala sa iba. Sa tuwing nagkakahiwalay kami at umuwi siya sa kanila, nalulungkot ako. At pakiramdam ko ay masayang masaya siya. Yun pala, lahat ng tumatakbo sa isipan ko ay hindi lang pala anxiety, kundi katotohanan. Tinatakasan niya ako para makipag-inuman sa mga kaibigan niyang babae. Girl's instinct. Meron ako niyan. Ang sasabihin niya sa akin ay matutulog na siya. Pero pakiramdam ko ay nagsisinungaling siya. Lumipas pa ang mga araw, natitiis na niyang hindi kami. Hindi ako nakatiis. Tinanong ko na ang partner ko ng diretsyahan kung totoo ba yung sinasabi ng childhood friend niya. At nabigla ako nang sabihin sa akin ng partner ko na oo, siya at ang kaibigan niya na kinaibigan ako ay magfubo. Yes, DJ Rocky. Magfubo ang boyfriend ko at ang childhood friend niya. Nakinuklose ako.
Sa loob ng 8 taon namin, 5 taon na pala silang pailalim, nagtitikiman. Siya pala ang hinahanap kong iba ng partner ko. Siya pala ang sumasapo sa pangangailangan ng katawan ng partner ko. Iyak ako ng iyak nang malaman ko yun. Nasabi pa sa akin ng partner ko na talagang tawag ng laman lang yung ginagawa nila ng childhood friend niya. Tinanong ko sila kung saan nila ginagawa. Ang sabi niya, minsan sa boarding house o minsan sa ibang lugar. Hindi niya na masyadong idedetalye at mas lalo lang daw akong masasaktan. At yung iPhone na ibinigay ko sa kanya ay ibinigay niya pala ron. Doon sa childhood friend niya, na kahit ang sabi niya sa akin ay nawala. At aware pala ang iba nilang kaibigan sa ginagawa nila. Yung tipong alam lahat ng mga tao sa paligid nila na merong kami. Tapos, alam din nila na merong something. Yung boyfriend ko at ang childhood friend nila. Gumuho ang mundo ko. Gumuho ang buhay ko. Iyak ako ng iyak. 5 araw akong hindi makakilos. At ang matindi pa rito, galit pa sa akin yung partner ko. At ang dahilan niya kaya ayaw niya akong mapalapit sa mga kaibigan niya ay ganito daw ang mangyayari, susulsulan ako. Ganun na rin yung friend niya. Galit sa akin dahil nasira ko raw ang pagkakaibigan nila. That time, iniisip ko kung saan ako nagkulang, kung saan ako nagkamali. Kasi ibinigay ko naman sa kanya yung buhay ko kahit na wala nang natira sa akin. Sa buhay ko, siya ang naging prioridad ko. Kailangan proper ako for him. Lumipas ang mga araw nang hingi siya sa akin ng tawad, and that time nasa barko pa siya. Nangako siya sa akin na ayusin namin pagbaba niya at babawi siya. Sobrang tanga ko, pumayag ako. Sinundo ko siya sa airport, nag-live-in kami. Almost 8 months nang hindi sumampa para makasama ko. At sa first 5 months na yon, halos linggo-linggo hindi lumipas na hindi kami nag-aaway. Nang dahil sa pagluloko niya. Nagkasundo kami na kakalimutan ko. Bumawi siya sa akin at nag-umpisa kami uli. Until December 2022, nabuntis ako. Nagbunga ang pagsasama namin. Meron pa rin akong trauma. Pero pinipili ko na lang magstay para sa anak namin. Dahil ayokong lumaki ang bata ng walang tatay. Sa ngayon, DJ Rocky, bumabawi naman siya sa mga pagkukulang niya sa akin. Inaayos niya ang relasyon namin. Lumayo siya sa mga kaibigan niya. Pinagsabihan din niya ang pamilya niya na hindi na po pwedeng pumunta ang mga childhood friend niya dun sa bahay nila para sa akin. Mahirap at masakit. Pero lahat kakayanin ko. Magpakatanga, magpakamartir, alang-alang sa aming anak. Magna 9 years na kami this September. Pero wala man lang senyales na gusto niya akong pakasalan. Pero handa naman siyang magpakatatay sa anak namin. At okay na ako dun. Siguro ganito lang talaga ang buhay. Sana ang mga lalaking nakikinig ngayon merong matutunan sa kwento ko. Manindigan ha. Sa iisang babae lang. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Angel. At ito ang aking secret file.
And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kinuha akong ninong ni ex. Hi DJ Rocky. Sana mapansin at mabasa mo ang storya ko. Isa ako sa mga silent listener mo at matagal kong pinag-isipan kung ibabahagi ko ba ang kwento ko. Ang kwento ng buhay pag-ibig ko. Eto ako ngayon, nakaipon ng lakas ng loob na ibahagi yung isa sa mga pinakamasayang parte ng buhay ko. Pero siya ring dahilan ng pagsisisi ko. Itago mo ako sa pangalang Bri. Back in 2016, may nakilala akong babae na itago natin sa pangalang Abe. First year college ako nung magkakilala kami. Parehas kami ng kursong kinukuha. Education. Nung una, hindi ko napapansin si Abe. Sobra kasi niyang tahimik. Nasa isang sulok lang na tila ba'y nagmamasid. Lumipas ang ilang araw, linggo o buwan. Aba, sa buong classroom, nagkaroon na ng kanya-kanyang circle of friends. At ako naman ay napunta sa circle of friends ni Abe. Ako lang ang nag-iisang lalaki. Bali 5 silang babae. Same routine. Araw-araw, kasama si Abe. At sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala ko siya. Unti-unting nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Astig pala siya. Wagas kung makatawa. Hindi basta-basta natatakot. Spontaneous. At kung mag-alaga o magmahal, puro. Kaya naman, naging dahilan nito para magkaroon ako ng palihim ng pagkakagusto kay Abe. Oo, kinimkim ko lang yung pagkakagusto ko sa kanya dahil takot akong masira ang samahan na nabuo namin. Sa pagkakaalam ko, 2015, may boyfriend na si Abe. Tapos, naghiwalay sila. Siyempre ako bilang tropa,
comfort to the rescue. Hindi ako nag-take advantage. Sa totoo lang. Pero sinamahan ko siya sa lahat ng trip niya sa buhay. Hanggang sa dumating yung araw na sinubukan kong magtapat ng nararamdaman ko para sa kanya. Hinding-hindi ko makakalimutan. October 11, 2016. Foundation Day ng school namin. Sa harap ng maraming tao, nagtapat ako ng nararamdaman ko para kay Abe. Dala-dala ko ang bulaklak at teddy bear. At hindi naman ako nabigo. Doon na nagsimula ang love story namin ni Abe. Araw-araw, gabi-gabi magkausap kami. Long messages ang ibinibigay namin sa isa't isa. November 3, 2016, nakuha ko ang matinis ng oo. Walang arte ang babaeng ito. Kwek-kwek, palamig, masaya na siya. Pero syempre, hindi mawawala yung paminsang tampuhan. Nandyan yung selosan, nandyan yung away, pero lagi namang nauuwi sa batian. Then 2017, ipinakilala ako ni Abe sa magulang niya. Kabadong-kabado ako. First time ko kasi yun na maipakikilala ko sa magulang ng nililigawan ko o ng jowa ko. Pinakilala ko ni Abe sa mama at papa niya at syempre, yung mga magulang niya ay nagbigay ng mga payo at paalala. Dama ko naman yung paghihigpit nila kay Abe pero dama ko rin na welcome naman ako sa kanila. Lumipas ang panahon, para bang wala na akong masasabi pa na problema o issue sa relasyon namin ni Abe. Balanseng-balanse. Naisip ko nga normal ba to? Yung magkaroon ako ng ganitong relasyon? Yung halos araw-araw, magkasama kami. Same school, same course. At higit sa lahat, same ng boarding house. Hindi lang kami basta magjowa. Para na kaming live-in partners. Yun nga lang, parehas kaming estudyante. From Monday to Friday, school and boarding house lang kami. Then pagdating ng weekend, pupunta naman ako sa bahay nila. Akala ko, ganun yung magiging takbo lang ng relasyon namin. Pero dumating yung pagsubok na mabigat sa relasyon namin. At ito yung unang pagsubok na napakabigat sa relasyon namin. May nakilala akong babae sa isang dating app. Palihim ko yung nakachat. Sa madaling sabi, nagloko ako. 2 weeks kong nakachat yung babae. Pero hanggang chat lang yun at hindi naman kami nagkita ng personal. After 2 weeks, hindi ko kinaya. Dahil nung minsang natutulog si Abe, tinitigan ko siya. Naisip ko yung mga maling ginawa ko. Doon ako nagdesisyon na tigilan na yung pakikipag-chat doon sa babae. Umamin ako dun sa babae na may girlfriend na ako at humingi ng tawad. Siyempre, nagalit sa akin yung babae. Tapos nag-ipon din ako ng lakas ng loob para ipagtapat kay Abe yung ginawa ko. So umamin ako kay Abe na may nakausap akong iba nang hindi niya alam. Nagalit si Abe sa akin. Yung tipong kahit magkasama kami sa boarding house, para akong hangin sa kanya. Pero hindi ko siya tinigilan. Hindi ako bumitiw.
Ginawa ko ang lahat para maibalik yung tiwala ni Abe sa akin. Hanggang sa nagsucceed ako. Fast forward to 2019. Graduating na kami parehas. Sabi ko kay Abe, malapit na nating mapatunayan na hindi tayo mag-aasawa ng maaga. Kaya lang may problema uli. Pressured ako sa buhay. Hindi na-approve yung thesis ko. Ilang buwan na lang graduation na namin. Pero wala pa rin ako sa graduating list. Si Abe ang naging sandalan ko. Buti na lang hindi niya ako binitiwan. At hindi ko rin binitiwan yung sarili ko. April 2019 na makagraduate kami. We made it. Akala ko tapos na ang pagsubok pero meron pa rin pala. Pagkatapos ng graduation, lumabas yung pagkakaiba namin ni Abe. Siya ang gusto niyang mangyari ay magtrabaho muna. Ako naman ang gusto kong mangyari ay makapasa sa board exams. May 2019, nag-decide ako na pumunta ng Maynila. Nandun ang mga magulang ko para kahit papano matulungan ako sa pagre-review ko. Para doon ako makapag-take ng exams. Habang si Abe naman piniling magtrabaho sa Pampanga. Halos masiraan ako ng ulo noon. Hindi ako makapag-focus sa pagre-review. First time namin ni Abing mag-LDR. Buti na lang may video call. Kahit papano ay may connection pa rin naman kami. Pinagsasabay ko yung trabaho at pagre-review dahil gusto kong matupad yung pangarap namin sa buhay ni Abe. At lahat naman ng ginagawa ko ay para sa future namin. Basta alam ko sa sarili ko na hindi ako lolokohin ni Abe. Kilalang kilala ko siya. Garantisado. Walang palya. Nandun yung good morning. Kumain ka na ba? Matutulog na ako, pasok na ako. Mga ganon. Hanggang sa naging busy na ang lahat sa amin. Aminado ako na walan ako ng oras. Nag-focus ako sa trabaho at pagre-review. Para bang sa priority list ko napunta si Abe sa pinakadulo na hindi naman dapat. Dumating ang araw ng paglabas ng resulta sa board exams. Hindi ako nakapasa. Dala ng frustration, nag-focus ako sa trabaho. Lumipas ang mga araw. Napansin ko na lang nagiging cold na sa akin si Abe. Naisip ko baka nagtatampo o namimiss lang ako. Then one day sabi sa akin ni Abe, sa Pampanga na lang daw ako magtrabaho. Ang sagot ko sa kanya, hindi pwede. Kasi meron pa tayong tinutulungan. Kailangan pa nating mapag-graduate yung parehas nating bunsong kapatid. Ang sagot niya lang, okay, sige. Araw-araw lumilipas. Wala namang bago. Hindi na kami nagkukwento ng mga nangyayari pero nagpapalitan pa rin kami ng mga mensahe tulad ng I love you, ikaw lang at ikaw pa rin. Then July 2021. Nakabili ako ng bahay at lupa para sa amin ni Abe. Sinuwerte lang ako dahil maraming pumasok na pera sa akin. At ang gusto ko ay masurpresa si Abe tungkol sa achievement na yon. Milestone yun para sa amin. Kaya lang, kahit anong sayang nararamdaman ko, meron pa ring sumusulpot na lungkot.
Dahil nag-iba na si Abe. Parang hindi na siya yung dating girlfriend ko. Then few days later, nakatanggap ako ng mensahe galing kay Abe at ang sabi ay, may sasabihin ako sa'yo. Sumagot din ako ng, ako rin meron pero mauna ka na. Pinauna ko siya. Pero wala akong natanggap na reply. Hindi ako mapakali. Nanlalamig ako sa kaba at takot. Hindi na ako nakatiis. Tinawagan ko si Abe at tinanong ko siya ng deretsahan. At sa pagtawag kong yun, ay dun na nagkaroon ng linaw ang lahat. Gusto ko sanang sabihin sa kanyang magandang balita na may bahay at lupa na tayo. Kaya lang hindi siya nag-reply eh. Tinawagan ko siya at dun ko tinanong kung bakit hindi niya ako nireplyan. Hindi siya umiimik. Nasabi ko, di ba may pangako tayo sa isa't isa? Kahit masakit, basta maging totoo lang tayo. Dagdag ko pa, mas magiging maayos kapag naging totoo tayo. At dun na siya sumagot sa akin. At ang sagot niya ay, sorry. Tanong ko sa kanya, bakit? 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 3 beses akong nagtanong ng bakit. Sabi ko, sa 3 beses na nagtanong ako ng bakit, wow! Ang dami kong nakuwang sagot. Maya-maya pa napabanggit na ako ng mga katagang, salamat Abe. Sorry din. Malaya ka na. Pagkatapos noon ay binlock ko siya. Dahil ramdam ko at alam ko na hindi na siya sa akin at sa iba na siya masaya. Maya-maya pa na mahinahimasmasan ako. Sabi ko, ay, anong nagawa ko? Bakit ko hinayaang mawala sa akin yung taong mahal ko? DJ Rocky, walang humpay na iyak at walang humpay na inom ang ginawa ko. Umabot pa nga sa puntong gusto ko nang wakasan ang sarili kong buhay. Pero masyado lang mabait si Lord dahil hindi niya ako hinayaang gawin ko yun. Then December 2021, nalaman ko through our mutual friend na may boyfriend na nga siya. May boyfriend na si Abe and they are celebrating their first anniversary. Lumipas pa ang ilang buwan, nalaman ko na magkakaanak na sila. Magkakaanak na sila. Nasa kalagitnaan ako ng pag-move on pero nung malaman ko yun parang bumalik ako sa umpisa. Parang nilalamon ako ng panghinayang. Yung tipong nasabi ko sa sarili ko na ako dapat yun eh. Ako dapat yung kasama niya sa bagay na yun.
Pero hindi ko rin naman siya masisisi kung bakit na-fall out of love siya sa akin. Marami siguro talaga akong pagkukulang. Fast forward. Isang araw pag-uwi ko sa bahay, may iniabot sa akin yung kapatid ko na invitation letter. Pagbukas ko nun at pagkabasa ko nun, wow! Shucks! Nagulat ako talaga. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ng dalawang mga mata ko. Kinukuha akong ninong ni Abe para sa anak niya. Gulong-gulo ako nun. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mabubwisit o maiinis kasi para namang nakakabastos yun sa parte ko. Pero sabi nga ng mga matatanda, bawal daw tumanggi sa pagnininong o pagnininang. Bawal tumanggi sa binyag. No choice. Dumating yung araw ng binyag. At oo, DJ Rocky, nagpunta ko sa binyag ng anak ng ex ko. Maraming nagulat sa mga pinsan at iba pang mga kamag-anak niya dahil alam nila na matagal kaming naging mag-boyfriend o girlfriend ni Abe. But life must go on. Nandun ako, nagsimula ang seremonyas, pumwesto ako sa dulo ng simbahan, pinanunood ang binyag. Nangingilid ang mga luha ko, pero sabi ko sa sarili ko, tatagan mo. Ikaw kasi, kung mas inayos mo sana yung relasyon ninyo, di sana kayo yan ngayon. Sana, hindi mo na lang siya kinilamutan. Masyado ka kasing ambisyoso, gusto mo agad maabot yung pangarap mo, pangarap ninyo. Kung sana naibigay mo yung oras mo sa kanya, di sana ikaw yung tatawaging papa ng anak ni Abby. Pero wala naman akong magagawa. Hanggang ganun lang ako sa sarili ko. Natapos ang binyag. Uuwi na sana ako kaso bigla niyang tinawag yung pangalan ko para sa photo op. Gusto niya na may picture kaming dalawa kasama yung anak niya. Pero hindi ako pumayag kasi syempre, respeto sa asawa niya, no? Pinili ko na lang na sumama dun sa picture na grupo. Pero nandun ako sa dulong side. Doon ako nakapwesto. Uuwi na talaga ako sana pero itong si X, niyaya pa talaga ako sa reception. Tumanggi na ako. Sabi ko may pupuntahan pa ako. Kahit wala naman. Kasi hindi ko na nga talaga kaya. Parang sasabog na yung dibdib ko. Parang lalabas na yung bituka ko sa sobrang sakit pero wala akong magawa. Kasi ultimo mga kamag-anak niya, pinilit na akong pumunta sa reception. Ang malupit dito, yung mga kapatid niya sumakay pa sa sasakyan ko para masigurong pupunta ako dun sa reception. So dumating nga kami sa reception. Hindi ako makakain. Nakafocus yung mga mata ko kay Abby at sa anak niya. Kasama yung asawa niya. Parang dinudurog yung puso ko. Ewan ko ba to sa sarili ko? Bakit ko hinayaan pang mangyari yun? Then nag-decide na ako. Naalis na talaga ako. So nagpaalam ako sa magulang ni Abe. Sabi ko talaga na may pupuntahan pa ako. Pagkapasok ko ng sasakyan, dire-diretso na pumatak na ang mga luha ko. Napakasakit pala.
na makita na yung taong mahal mo ay may mahal ng iba. Sa ngayon, nandito na po ako sa Qatar. Nagpakalayo-layo. Patuloy pa rin nagtatrabaho. At patuloy pa rin lumalaban sa buhay. Niyayakap ang tamis at pait ng kahapon. Siguro ang masasabi kong natutunan ko sa nagdaan kong relasyon ay yung leksyon na hanggat nandyan pa, hanggat alam mo at ramdam mo na mahal ka ng taong mahal mo, ibalik mo sa kanya yung dapat niya ring maramdaman. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Bri. At ito ang aking secret. It's time for DJ Rocky's Secret Files. Tawag niya ako sa pangalan ko. Ngiti lang ang itinugon ko sa kanya. Nasa guardhouse ako noon nung tumawag siya sa kasamahan niya na ipinapahingi niya sa kasamahan niya yung number ko. Siyempre, kinilig ako. Ibinigay ko naman. Pero sa isip ko, baka makikipagkaibigan lang siya. Oo, crush ko na siya nung una pa lang. Pero ayoko nang lumalim pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya lang, lumipas pa ang mga araw, nagkaka-text na kami. Tumatawag din siya. At sa tuwing ginagawa niya yun, para bang ang saya-saya ko. Parang kompleto na ang araw ko na makita ko lang ang ngiti niya. Parang nararamdaman ko uli kung paano kiligin. Kung paano na may nag-aalaga sa'yo. Yung pinapahalagahan ka. Hanggang sa sinagot ko na siya. Oo. Sinagot ko siya kahit natatakot ako. Kasi baka hindi ko kayanin. Baka hindi ko kasi kayang maiskandalo ako. Sabi naman niya sa akin, hindi niya raw hahayaan na mangyari yun. Alam ko na pangalawa lang ako sa buhay niya. Pero never niyang ipinaramdam sa akin yun. Siya yung tipo ng lalaki na pinapangarap ko noon pa man. Seloso siya pero lagi kong sinasabi sa kanya na wala naman siyang dapat ipagselos. Kasi siya lang ang tanging mahal ko. Noon din naman yung ginagawa niya sa anak ko. Ipinag-grocery niya yung anak ko. At paminsan, magkasama kaming lumalakad. Ipinakilala ko siya sa mga college friends ko. Tapos siya, binibigyan niya ako ng oras. Pagaling siya sa biyahe, hindi pwedeng hindi siya dadaan sa bahay. Tapos magdadala siya ng mga pasalubong sa akin. May time pa nga no na nag-out of town siya kasi kinuha siyang driver noon. Mahirap ang signal dun. Halos 4 days din sila dun. 1 in the morning na sila nakarating noon, pero dumiretso siya sa bahay kahit na pagod siya. Kahit 12 hours siyang nag-drive. And then, nung time na yun, ihahatid na naman niya ako sa airport noon. Kasi ako naman yung aalis. May pa-training kami. Habang nakasakay ako sa bangka, ring ng ring yung cellphone ko. Tiningnan ko at nakita ko yung number ng boyfriend ko. Hindi ko sinagot kasi alam ko na kung sino yung natawag. Asawa niya. After ng 2 days ng training, umuwi na kami. Kinabukasan, back to normal. Hanggang sa sinalubong ako ng katrabaho ko noon.
ang bungad niya sa akin. Uy, alam mo na ba? Nakita mo na ba? Kinabahan ako sa mga sinabi ng kaopisina ko. Tanong ko, ang ano? Hanggang sa ipinakita niya sa akin ng tuluyan. Nakita ko kung paano siya mag-breakdown noon. Hindi ko siya iniwan. Kahit ang sakit-sakit na makitang umiiyak siya. Kaya ang ginawa ko, nilibang ko siya. Isinama ko siya sa mga pag-aayos ng requirements ko. Alam ko mahal niya ako. At alam ko na mahal ko rin siya. Nag-decide kami sa Manila na magstay magtrabaho. And then siya, magtatrabaho sa GMA bilang driver. Okay naman kami sa loob ng 1 year. Hindi naman niya ako niloko. Naging honest naman siya sa akin, kaya may tiwala ako sa kanya. At ayun na nga, nagsimula siyang magtrabaho sa GMA. After niya sa work, diretso siya sa bahay. Then one day, may biyahe siya noon. 9 PM pa lang, tapos na yung biyahe niya. Nakatulog ako noon. Nagising ako 12 midnight. Wala pa siya. Tawag ako ng tawag at hindi siya sumasagot. Binuksan ko ang Facebook ko. Hanggang sa may nag-chat sa akin. Grace ang pangalan. At ang sabi, kayo pa ba ni Renz? Sabihin mo sa akin kasi kung kayo pa, papakawalan ko siya. Hindi ko lang pinansin yung message na yun kasi sa isip-isip ko noon, baka sinisiraan lang kami. Pero nag-chat uli siya. At ang sabi ay, may picture ka pa talaga sa lisensya niya? Nagtaka na ako noon kung paano niya nalaman yun. Ako lang ang nakakaalam na may picture ako doon. Kasi hindi ko sinasabi sa boyfriend ko na nilagay ko doon. Hanggang sa nag-text ang boyfriend ko ng 2 AM nakatulog daw siya. So hinayaan ko na lang siya. Iyak lang ako ng iyak. Hanggang sa bumalik siya, nakahiga na kami at umiiyak pa rin ako. Oo, magkatabi pa rin kaming matulog. Kasi nangako kami noon na kahit anong mangyari, hindi kami pwedeng matulog ng hindi magkatabi. Nakatalikod ako noon, niyakap niya ako. Hanggang sa hindi ko na malaya, nakatulog na ako kakaiyak. Pinatawad ko siya. Naging okay na naman kami. Lumipas ang buwan, nakita ko na nagsusumikap naman siya para sa binubuo naming pamilya. Tinutulungan niya ako sa mga gastusin ko sa pag-a-apply ko sa abroad. August 28, nagpa siya akong umuwi ng province kasi may special event yung anak ko. At sa pag-uwi kong yon, niloko na naman niya ako. Doon siya sa ex niyang tumuloy. Nag-text yung babae niya sa akin habang tulog siya gamit ang cellphone niya. Iyak ako ng iyak. Halos para na akong mababaliw nun. Siyempre, itinanggi na naman niya. Hanggang sa bumalik ako ng Manila. Imbes na yakap ang isinalubong niya sa akin, binugbog niya ako. Kasi kinumpronto ko siya sa gawa nung text niya sa akin. Pinatawad ko pa rin siya kasi mahal na mahal ko siya eh. Dilinuk ko lahat ng pride ko. Hindi ako nakinig sa mga sinasabi ng pamilya ko. Masyado akong nabulag sa pagmamahal ko sa kanya. Naranasan ko noon, walang-wala kaming pera. Wala rin kaming matuluyan. Nagpunta kami sa kapatid niya, imbes na dun kami patulugin kasi bumakilala siya. Nalulong siya sa drugs. Naging praning siya. Halos nagtatrabaho na lang siya para ipambisyo niya. Nag-aasikaso pa rin ako ng application ko abroad. Then one time, hindi ko nadala yung cellphone ko. Nagalit siya sa akin. Siguro daw, meron daw akong kamit. Binugbog niya ako. Nagka-black eye ako. Pasa-pasa ang buong katawan ko. Halos araw-araw ganun ang nangyayari.
Binubugbog niya ako kahit walang dahilan. Iniintindi ko siya kasi baka hindi siya makaget over sa mga nangyari sa kanya. Umuwi na kami ng Quezon, ganun pa rin, binubugbog niya pa rin ako. Hindi ko tinuloy yung pag-a-abroad ko. Siya ang pinili ko. Araw na lang paalis na ako nun eh. Hindi siya okay. Ayokong iwanan siya sa ganung estado. Nangako kasi ako nun hindi ko siya iiwan. Pero pagkatapos ng lahat, niloko niya pa rin ako. Nang babae pa rin siya. Lumipas ang mga buwan, nag-decide ako magtrabaho na lang uli. Inaaway niya ako pag hindi ako nakakauwi ng weekends. Hanggang sa ilang buwan lang, nag-decide na ako mag-resign. Habang siya ayun, lulong pa rin sa droga. Pero hindi ko siya iniwan. Pero isang araw nagbago ang lahat. Nagbago siya, nagbago ako. Para bang ang layo na niya sa akin. Nauhuli ko siya na merong babaeng kachat. Hanggang sa isang linggo, hindi niya ako kinausap. Yung pala, may iba na siyang kinalolokohan. Nagbulag-bulagan ako. Umuwi pa rin ako sa kanya. Pero iba na siya. Lagi na niyang tinatago yung cellphone. At nakontak namin yung taong magga-guide sa amin patungo sa lugar na pupwestuhan namin. At doon nakilala ko si Mutas. Napaka-cool niya. Maaaninag mo sa aura niya na meron na siyang edad pero ang lakas ng appeal niya. Believe me or not, na love at first sight ako sa kanya. He is 47 years old and he is from Sudan as well. Till nag-transfer ako sa car niya at doon kami unang nagkapalagayan ng loob. Naalala ko pa nga yung mga titig niya sa akin. Sinusulyap-sulyapan niya ako dun sa salamin. Because I was sitting at the backside. Tapos sabi niya, "You're so beautiful." Kinilig ako noon. At nakalimutan ko nga, nakagagaling ko lang sa breakup. Hanggang sa ayun, nakilala ko lahat ng friends ng kaibigan kong yun. At ako lang ang nag-iisang Pilipina doon. Nag-barbecue kami, nagsasayaw kami, nag-iinom, nagkantahan, etc. Nagsaya. Pero sa lahat ng pangyayari yun, napapansin ko, nakatingin sa akin si Mutas. Kahit na busy siya, may mga ginagawa siya, sumusulyap-sulyap siya sa akin. Napapansin ko yun, alam niyo kung bakit. Kasi hindi din maalis ang mga mata ko sa kanya. Then, an hour passed. Kaya amin. Sa kasamaang palad, first time lang din pala ng friend ko na makilala si Mutas. Kaya wala akong nagawa. Malabong makita ko pa uli siya, sabi ko sa sarili ko. Ewan ko ba? Nakaramdam ako ng panghihinayang noon dahil hindi ko nakuha yung number niya. Then 1 hour later, may number na tumatawag sa cellphone ko. At nalaman ko na si Mutas yun. Tuwang-tuwa ako. He got my number pala kay Ahmed. Yung sumundo sa amin nung nasa beach siya kami. And dun, yun nga, we started to get to know each other hanggang sa nagpupuyat na kami. After noon, niyaya niya akong sumama sa kanya next Friday na off ko sa isang farmhouse ng amo niya. Easy-go-lucky kasi akong babae. At ayoko yung maburyong lang ako sa bahay kakaisip sa ex ko, kaya pumayag ako. Dumating ang unang Friday na nagkasama kami. Sobrang cool niya at napaka-gentleman. Iginala niya ako noon.
dinala naman niya ako sa isa pang beach dito sa Qatar. Tapos dumiretso kami dun sa farmhouse. Una, I cannot imagine myself na makasalamuho ako ang isang kagaya niya kasi parang tatay ko na siya eh. Pero sobrang special niya sa akin nung araw na yun. Kakaiba siya at masasabi kong safe ako sa piling niya. Sobrang na-amaze ako sa kanya. So months go by every Friday, siya ang lagi kong kasama. Nakalimutan ko na si ex at magsawa siya sa akin. Tapos manlandi siya ng ibang tao. At hindi nga ako nagkamali. Dahil sa ipinakilala ko siya sa mga pinsan kong babae, nilandi niya yung isa sa mga pinsan ko. It happened. At doon ako nagsimulang magbago sa kanya. Nakaramdam ako ng galit, puot at inis. Pero ewan ko ba, napakabait niya kasi siya yung tipo ng tao na sport lang, hindi mahilig sa discussion or fighting. Ang palagi niya lang bukang bibig, take it easy. Whatever will come, just take it. Ganon. Chill lang siya. So kahit ako, galit na, inis na, ganun lang niya ako i-handle. Pero buti na lang, iniwasan siya ng pinsan ko kasi alam niyang masakit sa akin na niloloko ako ng taong ipinagmamalaki ko sa kanila. Kasi yung mga pinsan kong yun, saksi sila sa lahat ng happiness na nakakamit ko kay Mutaz. Pero gayon pa man, nagtanim pa rin ako ng sama ng loob. Every Friday kasama ko pa rin siya. Pero yung situation namin, nanlalamig na. Not like before na lagi siyang tumatawag, nakikipag-chat sa akin, sobrang laki na ng pinagbago. Pero dahil nga na-in love na ako sa kanya, iniintindi ko siya. Sweet in my life. Just be together and I'll be around forever if you are here. Take care of me and I will take care of you, baby. Masakit sa akin yun. At naguguluhan ako. After nun, I realize ako lang talaga yung seryoso between us. Naging investigador ako. I became more selfish. I became so sensitive. At naging selosa ako. I was insane for my own benefits. One day, chinek ko yung phone niya. At doon nakita ng mga mata ko kung sino-sinong babae yung mga kachat niya. In fairness talaga, ang galing niyang mag-handle ng mga babae niya. Nasabi ko sa sarili ko, galit ako. Pero hindi ko ipapahalata ito. Kasi mahal ko siya at hindi ko siya kayang mawala. At dahil galit ako, at alam ko na niloloko niya ako, alam niyo kung anong ginawa ko? Nagkunwari ako na buntis ako. Oo. Alam ko na na-stress siya ng sobra. Pinlano ko siyang perahan. At gusto kong iparamdam sa kanya lahat-lahat ng sakit dahil sa panloloko niya. Ipaprank ko lang naman sana siya din. Pero wala eh. Pinanindigan ko. Ang sabi niya, umuwi na lang daw ako ng Pilipinas para ipatanggal yung bata. Pero kung ayaw ko daw, willing siyang i-keep ko yung baby at sosuporta siya. Naintindihan ko naman siya nung sinabi niya yun. Muslim kasi siya at alam kong masama yun sa kanila dahil iba ang tradisyon nila. Pero, dahil
dahil nga nagpapanggap ako, pinili ko na kunwari magpa-abort ako. Kasi gusto ko rin makakuha ng pera mula sa kanya. Sagot niya sana ang ticket ko at nag-arrange na siya ng pera for abortion. Pero gusto niya pa din malaman kung talagang buntis ako. Binalak niya akong dalhin sa kaibigan niyang doktor. Sa takot ko na baka malaman niya na nagsisinungaling ako, hindi ako nagpakita sa kanya ng ilang linggo. Nakonsensya ako, natakot. Pakiramdam ko ang sikip ng mundo. Palagi akong balisa, lagi akong kabado, hindi ako makakain, hindi ako makatulog, kakaisip ng mga kasinungalingan ko. I'm thinking too much. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Inamin ko na rin sa kanya. Pero napakabuti niya pa rin. Sabi niya, "It's okay. If you need money, I will give you." Lalo akong nanlambot. Napahiya ako sa sarili ko. Kaya nag-decide ako na umuwi ng Pinas gamit ang pera ko. Bit-bit ang salitang, "Bahala na." Tanggap ko na kung mawawala na ang tiwala niya sa akin. I'm ready for that. I'm ready for the possible things na wala na rin akong babalikan sa kanya. After 1 month of my vacation, nakabalik na ako dito sa Qatar. At tama nga ako, hindi na kami nagkita pa. Nagkaka-chat pa kami pero hindi na kami active like before. Nagsisisi ako sa mga ginawa ko, sising-sisi ako. Nang dahil sa sobrang exaggerated ko na nangyari ang lahat ng ito. Ngayon, 3 months na simula nang bumalik ako dito sa Qatar. Dumating sa puntong gabi-gabi, lagi ko siyang naaalala. Umuupo ako sa madidilim na lugar at doon ko iniiyak ang lahat. Pero kahit iiyak ko pa ng sobra-sobra, I know in myself, there's nothing that I can change. Para ako mababaliw sa kakaisip. Nabubuhay na lang ako sa kakapakinig ng conversation namin na mga nai-record ko sa pagsasama namin. Oo. Meron akong voice recorder sa cellphone ko. At tuwing nag-uusap-usap kaming dalawa, hindi niya alam na nire-record ko yung conversation namin. Pinakikinggan ko to simula nung una naming pag-uusap. Ang hirap ng sitwasyon na wala ka nang magawa, na kahit gusto mong humingi ng tawad sa harap niya, wala kang magawa. Pagsisisihan mo na lang, natatanggapin mo ang katotohanang hindi mo na maibabalik yung dati. Sobrang bait niya. Hindi mo lang ako nakatanggap ng mga masasakit at masasamang salita mula sa bibig niya. Nasaktan man niya ako, pero hindi niya ako pinakitaan ng masama. Naging mabuti pa rin siya sa kabila ng lahat. Alam ko lahat kayo naiinis sa akin. Pero sa pag-ibig, kapag nahulog ka, lahat magagawa mo. Masama man yan o hindi. Lahat naman tayo hindi perpekto eh. Nagmahal lang ako at nasaktan. Ngayon sobrang miss na miss ko na siya. Pero ayoko nang ipahiya pa ang sarili ko sa kanya. Nag-assume lang ako ng tunay na pag-ibig sa maling pamamaraan. Kaya tama lang siguro na parusahan ko ang sarili ko sa pamamagitan ng panghihinayang. Na sana, na-enjoy ko pa ang sarili ko sa taong pinahahalagahan ako kahit hindi lang ako ang babae sa buhay niya. It's hard to be in that situation na friends with benefits lang ang lahat. Pero ayos lang, kakayanin ko to. Sana kung asan man siya palagi, mag-iingat siya. Mahal na mahal ko si Mutas kahit ano pa siya.
Matanda man siya, kaedad man siya ng tatay ko, iba man yung lahi niya o ang relihiyon niya. Nagpapasalamat ako kasi sa kanya marami akong natutunan sa buhay. Namimiss ko yung mga panahong sobrang saya ko. I can't imagine na sa isang iglap he can change me. Ngayon wala na. Wala na yung dating ako na palaging excited, palaging energetic at laging inspired. Tinigil ko na yung kahibangan ko. Pero alam ko hindi ko naman kailangang pilitin yung sarili ko na malimutan siya. Napapasaya niya pa rin naman ako sa pamamagitan nga lang ng voice records ko. Nafe-feel ko pa rin yung kilig kahit alaala na lang to. Hindi ako nagsasawang pakinggan lahat ng pag-uusap namin kahit halos kabisado ko na lahat ng nai-record ko. Dinadama ko pa din yung mga panahon na sobrang in-spend niya yung time niya sa akin. I miss him a million times. Pero kailangan na magtapos ng lahat. Dahil nangingibabaw na yung galit. Now, I'm almost 1 year and 9 months dito sa Qatar. At balak ko nang mag-Japan after finishing my contract. Baka doon, mahanap ko na yung sarili ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ako si Jeru. At ito ang aking secret file. X-rated na at may first caller na tayo. Ang pangalan niya ay si James ng Malabon. Sabi niya di sa text niya, Oh. Ate Kat at Ate Lloyd, gusto ko po sana mag-share ng aking X-rated story. Kaso sobrang creepy po nito. Creepy? Bakit nakakatakot? Ah, sige, tignan natin. Hello. Hello? Good evening po. Good evening, James? Yes po. Tagasan ka, James? From Malabon po. Okay, James ng Malabon, ano bang ganap mo? Kasi ganito po yun, Ate Cara, Kuya Lloyd. Bali po, yung girlfriend ko kasi, nag-aya po pumunta sa kanila. Tapos po, kami na po dalawa nandun, bandang hapon na po yun. So, kumain po muna kami ng snack. Then after po noon, nag-aya po siyang manood ng DVD horror. Kasi medyo mahilig po kami dalawa doon. Sa horror? Kaya pala medyo creepy to. Opo. Baka matakot kami na masyado. Hindi Ingat-ingat. naman po. Sige. Actually, hindi po yun yung creepy. Kasi after po naming manood or habang nanonood po kami, niyaya ko po siyang pumasok sa kwarto. Bakit? Medyo ano po kasi, medyo malaki kasi yung sala nila, baka may pumasok. So, parang So, may umpisa pa privacy lang po ng kami. ganap ninyo, alam nyo nang may pasabog kayo. Ewan ko po siya. Ako po, alam ko meron na kasi. Okay. Ready po ako lagi. Okay. Wow. Just to clear this up, babae ito. Opo, babae po siya. Okay. Tapos ano po, and then ayun na nga, ayaw niya po sa kwarto kasi sabi niya, kililinis lang daw po niya doon. So, nag-stay kami sa sala. And then, maya po, tinry ko na pong ibaba yung shorts niya. Ay. Ayun po. Tapos, pumayag naman po siya, hindi naman po siya pumalag. Okay. And then, hinalik-halikan ko na po siya sa lips. And then, pababa po. Ang sarap. Yan. Ano? Wala po, wala. Tapos? Then, unti-unti ko pong tinanggal yung pangitaas niya kasi nakasando lang po siya ng sexy. And then, tinanggal ko po yung ano niya, salong suso. Hoy! Ano yun? Yung bra po. Yung bra po. Ba't kailangan pwede naman palang bra? Ano po kasi medyo Tagalog po kasi ako kaya yun. Okay, fine. Oh, delete. Then, ayun po, masarap pa naman siya. So, tinanggal ko na rin yung salong tutot niya. Okay. Ayun po. Then, ako rin po nagubad na. Tapos, maya-maya po may kumatok. Sabi niya po nakalak naman daw yung pinto. So, hindi na po namin pinansin. Nung nasa kalagitnaan na po kami ng bakbakan,
nagulat po ako. Kasi biglang may sumigaw. Parang nagulat po. Yung pala, pagtingin po namin sa pinto, nakadungo na po yung mami niya. Nakaloka! Patay! Opo. Kasi OMG. akala po niya nailak niya yung pinto. Nailak niya po pero hindi niya po pala naitulak. Oh! Nakaloka! Anong sabi ng nanay? Noong una po, nagulat. Tapos hindi naman po siya nagalit. Parang sabi niya lang, ano yan? Ganun po. Oh. Ilang taon na pa kayo in the first place? And then, nagbihis po kami. Tapos umakyat po siya ng room. Kasi Ilang naiyak taon po mo na siya. kayo, Kuya Boy? Ng girlfriend ko po, 1 year and 3 months. Hindi, ilang taon Hindi. na kayo? Edad mo, edad niya. Yung girlfriend ko po 19, ako po 21. Tapos, nag-akyat siya sa, kwarto niya. Opo, kasi iniya po siya sa mami niya. Tapos ako naman po, nag-ayos na po ako ng gamit para umalis sana. Kaya lang po, ito na po yung medyo creepy. Kasi pinigilan po ako ng mami niya. Bakit? Tapos masama po yung tingin sa akin. Tapos kinausap po ako sa sofa, sa sala. Tapos sabi niya po sa akin na hindi niya raw po ako susumbong dun sa father nung girlfriend ko. Pero sa isang condition po. Ano Alam yun? ko na. Ako, kinakabahan Alam ako! ko na. Nakakatakot ang kwentong to! Dali God! po. Sige. O, ano? Ayun po, sa isang condition daw, siya naman daw po yung papaligayahin ko po. Hindi ko kinaya. Nakakatakot! Nakakatakot! Hindi ako makahinga! Natatakot Hello? ako! Sige. Bakit? Bakit? Oh. Kasi yung mother po kasi niya is parang hot mama po. Bata pa po kasi. Ilan taon na ba yung mother? 28 po. Tapos ang anak 19? Ay, sorry po. Sorry po. Bakit guluhan ako? 38 po, 38. 38 po, 38. 38, tapos ang anak 19. Opo. Okay. Kasi maaga po siyang nabuntis. Parang po. Okay, so anong sabi naging sagot mo? Gusto na yung malaman. Anong sinabi mo? Hindi po ako una nakasagot kasi natatakot po ako. Baka pag nalaman po ng girlfriend ko, syempre magagalit po talaga yun. Malamang, magnanay sila. Kaya na po kasi yung father niya is sundalo. So, takot ka. Opo, natakot po ako. Tsaka yung mother niya kasi sexy din. Medyo at mama nga po yung datingan. So, medyo may ano ka pa. May... Hindi naman, Oh, sige. hindi naman po. Pero sa dala po nung ko, natakot ako. So, sumunod po ako sa kwarto niya. Lang mama niya? Opo. Tapos, nung una po, nag-usap lang kami. Tapos, maya-maya po, ayun, lumuhod po yung mama niya sa harap ko. Hindi ko nakakaya. Bakit? Nung una po, ayoko po sana kasi nga na nagigilty ako. Mm-mm. Kaya Wait lang! Kaya mo pa yun? Kaya na po para maka-uwi din po ako para walang ding mangyaring Kasi inisip ko po yung girlfriend ko baka mapagalitan or baka masaktan din siya ng father niya. Wait lang, so ibig sabihin yung girlfriend mo, walang kaalam-alam na andun ka pa sa bahay nila? Kasi di ba umakit siya ng kwarto niya? Opo. Nagkulong po siya. Hindi na siya nakapagpaalam sa'yo? O alam niya aalis ka na? Hindi po. Basta tumakbo na lang po siya para akyat kasi po nakaubad kami parehas ng binatang kami. So, Okay. So ang naisip niya, baka uuwi ka na rin sa takot, ganun? Opo. Okay. Na po. O tapos, so nagpunta ka sa kwarto ng mami niya, may nangyari sa inyo ng nanay niya? Actually po, after niya po kasi lumuhod, sabi ko po, tama na. Ayoko na. Kaya lang po, gusto po nung mother niya kasi parang, so, ayun po, tinuloy ko na lang sa nanay niya para, Bakit? Hindi ko kaya. hello po, Kuya Lloyd. Sige.
sige. Wait lang. Lalo sumisikip yung jacket ko ah. Parang ganyan din po yung ungol ng nanay niya. Hindi ka pa nakaya. Hello? Kakaiba yung umal ni Siguro po Mother. tumagal lang po yun ng siguro mga 20 minutes lang po kasi natatakot nga po ako baka biglang kumatok yung girlfriend ko. 20 minutes, ang tagal yun. Tagal ng 20 minutes. So, nung natapos, ano nangyari? Siguro po nakadalawa din ako dun sa mama niya. Kasi, opo, sa sobrang ko, parang mabilisan po. Tapos after po nun, bis na po ako. Tapos pupunta po sana ako dun sa girlfriend ko. Aba, may kapal Kaya ka lang. na mukha na gawin yun. Di ka na nahiya, di ka na guilty. Hindi po gusto ko lang po sana magpaalam kasi syempre, siguro din ko po kung okay siya. Oh, ano nangyari? Then, paglabas ko po nung kwarto ng mother niya, kasi sa taas po yun, second floor. So, pagbaba ko po sa may bandang pinto, sa sala, nandun po yung girlfriend ko, nakaupo. Oh, umiiyak o hindi naman? Nagulat, hindi naman po. Pero nagulat siya kasi Bakit nandun ka galing po pa? ako sa kwarto ng mama niya, opo. Oh, ano sinabi mo? Hindi po siya nagtanong, pero pag uwi ko po, nag-text siya sa akin. Ano daw ginagawa ko doon. Then, yun po, ang sabi ko lang po, kinausap po yung mother niya. Pero hindi ko po sinabing may nangyari sa amin. Tapos sabi po sa akin ng girlfriend ko na before daw, yung nanay niya, may boyfriend din siya. Tapos, nalaman niya na ganun din po yung nangyari katulad sa amin. So, may history na pala yung nanay niya na ganun. Opo. Kaya kasi- nagdududa na rin si ate girl na baka pati ikaw may something, di ba? Opo. So, hindi Pero mo talaga ko po inamin sinasabi. hanggang ngayon? Hindi po kasi natatakot po ako na baka mag-break kami kasi mahal ko po yung girlfriend ko. Kung mahal mo, hindi mo dapat ginawa yun in the first place. Alam mo, Kuya James, nung nahuli kayo ng nanay niya, sana tinanggap mo na lang kung ano man yung consequence. Kasi nahuli kayo di kayo naglock ng pinto o kung ano man napagalitan kayo. Hindi ka na dapat natakot na harapin para sa girlfriend mo. Feeling ko hindi siya takot. Malibog siya. Oo, kasi pinatulan mo din walang excuse yun. Ganun po. Kaya lang po Ginusto kasi mo naisip din ko yan. anong time. Kalibugan mo. Kasi po naisip ko nung time na yun yung baka nga po saktan nila yung girlfriend ko or Chusera ka. Chusera. Hindi yun. ayun po. Pero after naman po nun, naging okay naman po kami. Wala naman po nangyari sa amin. Tinan mo ha, Kuya James, ang weird Halimbawa, etong girl na to, ang mapapangasawa mo in the future. Ano yun? Magiging mag-asawa kayo, tapos may nangyari sa inyo ng nanay niya? Ano bang tawag doon? Pag nanay ng asawa mo? Ewan ko Biyanan, manugang, anong tawag doon? Bienan po, Bienan. Ayun, yung biyanan mo, may nangyari sa inyo? Di ba parang dinungisan nyo na Ang awkward na ngayon. Ano po ba ma-advise niyo sa akin na Nangyari na kasi. po, mahal ko po yung girlfriend ko Kung mahal mo, wag mo nang ulitin. Tigilan mo. Hindi ko na po Nagpupunta ka pa ba doon sa bahay nila? kasi po nangyari po yun, ilang months lang na ago. So, as of now po, hindi pa naman po ako bumabalik. Pero, may times po na lumalabas kami kasama po yung mother niya. Alam mo, ganito gawin mo, Kuya James. Umiwas ka sa lahat ng mga pagkakataon na magkasama yung mag-ina. Kasi po, ayoko po ipalala sa girlfriend ko. Baka po mahalata niya na iniiwasan ko yung nanay niya. Yan ang consequence sa ginawa mong kasalanan. Kesa naman sa dugtungan mo pa. Baka mamaya lalong ma-fall sa yung nanay. O kaya humingi ulit ng second chance, di ba? Na isa pa ulit. Hindi mo masasabi hanggat nagkikita kayong dalawa, hanggat nakikita ka ng nanay, lagi may possibility na mag-ayayan at pwede kanyang i-blackmail. Naisip mo ba yon? Diba? Pwede kanya i-blackmail. Kaya kung ikaw, kung hindi mo na kaya magtago dun sa naiisip mo na pwede kang i-blackmail, edi umamin ka na lang. Diba? Kaya sa araw-araw niyang gawin yan sa'yo, o linggo-linggo, o kung kailan niya maisipan. Siguro po susundin ko na lang po yung iiwas na lang ako na kasama yung nanay niya kasi ayoko po talaga mag-iwalay kami ng girlfriend. Ikaw ba, magaan ba sa dibdib mo na may tinatago ka sa girlfriend mo na ganyan kabigat? Siyempre po, Tikara, hindi. Kaya lang, yun nga, natatakot po kasi ako na baka iwalayin niya ako
Sana noon pa lang natakot ka bago mo pag ginawa ito. Nadala lang din po ako doon kasi nagulat na po ako tapos. Nangyari Pero na. hindi ko naman po ginusto yun talaga kasi Well, tapos na yan. Opo. Wala na nga talaga tayo magagawa dahil tapos na yan. Opo. Kawawa lang to si ate girl kasi wala siyang kamalay-malay na ang boyfriend pala niya at ang nanay niya ay may nangyari. Yun po. Kaya Iwasan medyo- mo na, Kuya Boy. Iwasan mo na ang any chance na magkakaroon kayo ng pag-uusap ng nanay o magkakaroon ng family date. Wag na. Paano po yun kung halimbawa magkatuluyan kami ng girlfriend ko? Ayun na nga Siyempre eh. po may- Yun na nga yung sinasabi ko sa iyo kanina, di ba? Paano pag dumating sa point na ganyan, may tinatago ka sa kanya? Ito isipin mo ha, walang lihim na hindi nabubunyag. Maaring hindi man ngayon, hindi malaman ng girlfriend mo, pero darating at darating ang panahon, malalaman niya yan. Paano kung malaman niya yan, kasal na kayo, hindi mo pa inamin sa kanya? Malaking awa yan, malaking gulo yan. Maraming pwedeng mangyari yan, pwedeng gumanti yan, di ba? Opo. O kung ano man ang mangyari. So, Wala, ginawa mo yung consequence eh. 'Di ba? Nasa Opo, sa'yo yun. pero- Actually, James, nasa sa'yo pa rin ang desisyon kung sasabihin mo. Pero ang masasabi ko lang, hanggat maaga, kung hanggat kaya mong sabihin at humingi ng tawad sa girlfriend mo sa kasalanang nagawa mong malupit at matindi. Kesa o paabutan mo pa na may mga anak na kayo, tapos sa kanya malalaman, nung araw pala, ganyan-ganyan. Naku. Well, Kara, may idea naman na yung ano niya, yung anak niya. Oo. Dahil Baka yung past boyfriend nga is Oo. ginanon din. Pero feeling ko naman, hindi ito magiging issue sa ate girl pag sinabi niya yon. Well, ang iniisip Sana na ni po. James kung sasabihin ba niya o hindi. Ikaw. Sa ako, sabihin na lang niya. Ako din. Kasi, para malaman din ng anak niya at pagsabihan din yung nanay. Kasi maulit to eh. Mm. Mm-mm. Kasi kung may experience na pala siya na dati, yung boyfriend niya ay ginaganon din ng mother niya, abay, alarming to para sa nanay, Oo. di ba? Totoo. Baka kailangan na ng isang Malupit na, tama na, Nay. malutong na tama na! Oo. Huwag mo namang patusin yung mga boyfriend ko! Ang akin eh, akin! Diba? sorry po, Ate Cara, Kuya Lloyd. Huwag ka sayang huwag ka mag-sorry. sa amin kasi lampak eh. Charot. Hindi. Mag-sorry ka dun sa girlfriend mo. Alam mo, hanggat maaga pa lang. Kasi feeling ko, yung utak nitong girlfriend mo, mukhang ano eh, mas matatanggapan niya kung ngayon mo palang agad sasabihin. Kesa itatago mo Actually ng po, matagal na nung- panahon. Kasi naintindihan niya yung nangyari in the past dahil nagka-boyfriend na pala siya na ginanon eh. Diba? Actually, opo. Actually po, nasa MOA kami nung linggo. Gustong-gusto ko na po sabihin. Kaya lang, nung nakita ko po siyang masaya, parang nakukonsensya rin po ako. Pero Well, alam mo, natatakot James, din po naniniwala ako may mga right timing pagdating dyan. Ang mahalaga, naiisip mo na yan at huwag mong pigilan. The moment na na-feel mo na ito na yung moment na dapat ko nang sabihin, siguro in a peaceful place, right timing. Alam mo yun, humingi ka rin ng guide. Mag-pray ka bago mo gawin. Total, kasalanan mo yan. Para lumakas ang loob mo. Kung ano man ang sasabihin ng girlfriend mo, kung i-break ka man niya, huwag kanyang kausapin, sampalin kanya, tanggapin mo kasi malalim ang ginawa mong kasalanan sa kanya. Malalim din. Mm-mm. Talaga. Tanggapin mo, James. Ang lalim. At kung mahal mo siya, patunayan mo pa rin sa kanya. Okay? Okay po. Sana huwag ka nang Salamat umulit, James, ha? Hindi na po. Hindi ko naman po yun talaga pinlani. Nangyari lang. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, James, sa pag-share mo nito at sana may natutunan ka Thank you ng po, Ate lesson dito. Cara, Kuya Lloyd. Salamat. Merry Christmas po. Sige. Merry Christmas. Grabe, no? Kinaya mo ba? Hindi ko kinaya. Akala ko, Pangmalakas ang ibang level. akala ko typical lang magkikwento lang siya na nangyari. There's more. Oo, may pasabog. Totoo nga na creepy ang kanyang kwento. Oo. Hay nako, dahil dyan, isang araw na naman ang natapos, kapiling mo pa rin ng Car Lloyd.